Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko sa inyo na may Diyos na binuhay ng Diyos. Diyos siya, binuhay pa ng Diyos. Do you believe? Sino? Si Kristo. Diyos, binuhay ng Diyos. Pakinggan nga natin. Pakinggan natin mga kapatid. Dito mabasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 20. English. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Na kaniyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kaniyang sa kaniyang kanan sa sangkalangitan. Pinaupo. Diyos ka, ipaupo ka. Binuang mabantog ka si buhano, ilaron man ta. Ikaw, Diyos, ipaupuin ka. Ha? Ano, bisita? Ano pa? Buhayin? Ano naman, Galatians chapter 1, verse 1. Okay? Paul, an apostle, not of men, neither by man, but Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Sino? Si Kristo binuhay naman sa patay. Si Pablo nagsabi, Tagalog, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kaniyang muling bumuhay. Ang Ama ang bumuhay. Diyos ka, buhayin ka. Naku naman. Anong klaseng Diyos bubuhayin sa Diyos? Okay? Kung minsan magsisip-isip gani. Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Tagalog, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Siyang maguli, or in other words, magmuli. Naku naman, Diyos, buhayin ng Diyos. Acts 13 verse 30. But God raised him from the dead. Tagalog, datapwat siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Kamu na mag-isip, igsoon. Isip naman tayo, gamitin naman nating utak eh. Paano? Diyos, binuhay ka ng Diyos. At papaupuin ka pa. Sino ka? Kung ako ngayon, sikuhin kita, sino ka ba? Paupuin mo ako, sino ka? Diyos, buhayin ng Diyos. Naku naman, please. Gamitin na naman yung kokote ninyo. Bubuhayin na naman ng Diyos. Naku, ang hirap intindihin. Diyos, buhayin ng Diyos. Naku naman. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.